Habagat patuloy ang epekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang ang isang bagong low pressure area ay humina ang development chance na maging bagyo, pero may bagong dapat abangan sa silangan. Update sa tropical storm Nangka. Ano ang epekto nito sa ating bansa? Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Biyernes, August 14, 2026. Muli nating tututukan ang lagay ng panahon sa buong bansa dahil kahit wala tayong bagyong direktang tumatama sa kalupaan, hindi ibig sabihin na ligtas na tayo sa banta ng malalakas na pag-ulan. Ang pangunahing weather maker natin ngayon ay nananatiling southwest monsoon o habagat at ito ang patuloy na humihila ng moisture papasok sa Luzon at sa western section ng Visayas. At may dalawang sistema sa silangan na kailangan nating bantayan. Una, ang isang low pressure area o LPA-08E na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Pero may isang magandang development dito. Bumaba ang posibilidad nitong maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Mula sa high chance kagabi, ngayon ay nasa medium chance na lamang ang development nito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tuluyan na itong mawawala. Ang pangalawa ay naroon pa rin ang tropical storm Nangka na napakalayo pang bahagi ng karagatan sa silangan ng Hilagang Silangan ng Luzon. Ang interesado dito ay kahit papalayo ito sa ating bansa, maaari pa rin itong magkaroon ng epekto sa ating panahon, hindi dahil sa direktang tatama ito, kundi dahil maaari nitong baguhin at palakasin ang daloy ng habagat. Kaya ngayong araw, ang tanong ay hindi lamang may bagyo ba. Ang mahalagang tanong ay gaano kalakas ang habagat, saan pinakamalakas na mga pag-ulan at hanggang kailan natin kailangang mag-ingat. Yan ang ating susubaybayan ngayong araw. Samantala kung gusto mo naman laging updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, simulan natin ang LPA-08E o isang bagong nabuong low pressure area mula pa kagabi. Ang low pressure area na ito ay kasalukuyang minomonitor sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may layong nasa 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At kung ikukumpara sa sitwasyon kagabi, may isang pagbabago na dapat nating tandaan. Humina ang posibilidad nitong maging isang tropical depression o bagyo. Samantalang kagabi ay mataas ito na nasa high chance of development. Ngayon ay bumaba na ito sa medium chance of development within 24 hours. Ibig sabihin mga kababayan, may posibilidad pa rin itong lumakas at maging ganap na tropical depression. Ngunit hindi na kasing taas ng posibilidad na nakita natin kagabi. At dito kailangan nating maging maingat sa isang common misconception. Kapag sinabi nating medium chance, hindi ibig sabihin na wala ng panganib at hindi rin ibig sabihin na siguradong magiging bagyo ito. Ang ibig lamang sabihin ay may posibilidad pa rin ngunit hindi ito isang bagay na maari nating ituring na tiyak. Ang tropical system ay maaring mabilis magbago habang gumagalaw sa karagatan. Maaari itong lumakas, maaari ring humina, at maaari ring magkaroon ng pagbabago ng direksyon. Kaya ang pinakamahalaga ngayon ay ang trend. At ang trend ngayon ay mula high chance kagabi, ngayon ay naging medium chance na ngayong araw. At yan ang ating magandang bahagi ng updates. Pero meron pang isang sistema ang Tropical Storm Nangka. Ngayon naman pag-usapan natin ang Tropical Storm Nangka. Si Nangka ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR at kasalukuyang nasa layong 2,560 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Taglay pa rin ito ang sustained wind na 65 kilometers per hour at may gustiness o bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. At ang galaw nito ngayon ay nasa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At ang isang mahalagang punto rito ay kumikilos ito papalayo sa bansa. Kaya sa ngayon hindi natin ito tinitingnan bilang isang bagyong direktang nagbabanta sa paglandfall dito sa ating bansa. At hindi ito yung sitwasyon na kailangan nating isipin na papunta ba ito sa Luzon. Sa kasalukuyang galaw, ang mas mahalagang usapin ay ang paano nito maaring maimpluwensyahan ang large-scale weather pattern, partikular ang habagat. At dito nagiging interesado ang ating weather setup. Dahil minsan, ang bagyo ay hindi kailangan dumaan mismo sa ibabaw ng bansa para magkaroon ng epekto sa ating panahon.
Sa ngayon, paano nakakaapekto ang bagyong nasa malayo? Isipin ninyo ang atmosphere na parang isang malaking sistema nga ng hangin. Kapag may tropical cyclone sa isang bahagi ng Western Pacific, maaari itong baguhin ang sirkulasyon ng hangin sa paligid nito. At sa ating sitwasyon, may posibilidad na makatulong ang sirkulasyon sa paligid ng bagyong nangka sa pagpapalakas o pagpapatuloy ng southwest monsoon. Kaya kahit malayo ang bagyong nangka, o ang isang tropical storm ng ay maari nating maramdaman ang epekto nito sa anyo ng mas maraming moisture, mas mahabang panahon ng pag-ulan at mas aktibong habagat. Itong dahilan kung bakit hindi natin dapat tingnan lamang ang lokasyon ng bagyo, dapat natin tingnan ang buong weather pattern. At ngayong biyernes, ang pangunahing weather story natin ay hindi ang tropical storm ng mismo, ang pangunahing weather story ay ang habagat na patuloy na nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. At ngayong araw, southwest monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas. Ibig sabihin nito mga kababayan, patuloy na pumapasok ang hanging habagat mula sa southwest direction. Dala ang moisture mula sa karagatan. At kapag sapat ang moisture at nagkakaroon ng convergence at uplift, nabubuo ang mga ulap na maaring magdala ng scattered rain, thunderstorm, moderate to heavy rainfall, flash flood at landslide. Kaya ngayong araw, hindi pantay-pantay ang panahon sa buong bansa. May mga lugar na halos maghapon ang maulap na kalangitan at may mga lugar naman na panandalian lamang ang mga pag-ulan. At meron ding mga lugar na maaring maarawan muna bago laging bumuhos ang ulan. At iyan ang katangian ng panahon kapag aktibo ang habagat. At ngayon, narito ang pinakamalaking rainfall concern, ang lugar ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nakataas ang rainfall outlook sa mga lugar na ito ngayong araw. Inaasahan ang rainfall na maaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan at hindi natin dapat maliitin ang numerong iyan dahil ang epekto ng ulan ay hindi lamang nakadepende sa dami ng ulan na bumabagsak sa isang araw. Mahalaga rin ang gaano kabilis bumagsak ang ulan at kung gaano kabundok ang lugar. At kung basa na ba ang lupa dahil sa mga naunang mga pag-ulan nito mga nagdaang araw. At dito pumapasok ang isang mahalagang warning. Ang forecast rainfall may be higher in mountainous and elevated areas. Ibig sabihin maaring mas mataas pa ang actual rainfall sa ilang kabundukan at elevated terrain. At dahil dito, mas mataas din ang posibilidad ng flash flood at landslide sa mga lugar na ito. Ngayon naman, paano naman ang Metro Manila? Kasama ang Metro Manila sa mga lugar na maaring makaranas ng cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. At ang pangunahing dahilan ay ang southwest monsoon. Kaya para sa mga papasok sa trabaho, nag-aaral, may negosyo, delivery riders, commuters at mga nasa labas buong araw, magandang magkaroon ng backup plan dahil maaring may mga oras na tuyo ang kalsada pero biglang susunod ang thunderstorm. At kapag nangyari iyon, kasabay na ang high tide, baradong drainage o mataas na water level sa mga estero at ilog. Mas mabilis na maaring tumaas ang tubig sa ilang lugar. Kaya ang keyword para sa Metro Manila ngayong araw, maghihanda sa biglaang pagbuhos ng ulan. Narito ang mga lugar na mayroong scattered rain and thunderstorm. Bukod sa Metro Manila, kabilang sa forecast area ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at natitirang bahagi ng Central Luzon at Antique. Sa mga lugar na ito, inasahan ang cloudy skies with scattered rain and thunderstorm. Ibig sabihin, hindi kinakailangan sabay-sabay ang ulan sa lahat ng probinsya. May localized differences, may isang bayan na maaring magkaroon ng malakas na thunderstorm habang ang kalapit na bayan ay bahagya lamang ang mga pag-ulan. Kaya mahalaga ang local monitoring. Para naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay ang localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng habagat ang affected area sa Luzon ang coverage. Pero may posibilidad pa rin na malalakas na thunderstorm at kapag severe ang thunderstorm, posible ang flash flood at landslide. Kaya kahit hindi direktang apektado ng habagat ang isang lugar, hindi ibig sabihin na zero risk ang rainfall dito. Para naman sa ating mga kababayang mangingisda at biyahero sa dagat, sa northern at western section ng Luzon, ang coastal waters ay moderate to rough seas na may taas na alon na 2.1 hanggang 2.8 metro ang taas at yan ay hindi kondisyon na dapat basta baliwlain.
lalo na ng maliliit na sasakyang dagat. Kung maliit ang bangka at hindi kinakailangan ang paglalayag, mas mabuting pag-isipang mabuti ang pag-alis dahil maaring lumakas pa ang hangin kapag may thunderstorm. Sa natitirang bahagi ng Luzon, slight to moderate coastal waters na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Mas mababa ito kumpara sa northern at western section pero kailangan pa ring mag-ingat. Sa Visayas at Mindanao, slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Mas manageable ang kondisyon kumpara sa Western Luzon. Ngunit kailangan pa rin ang regular monitoring lalo na kapag merong thunderstorm. Ngayon naman, ano ang dapat abangan sa mga susunod na 24 oras? Meron tayong apat na dapat bantayan. Una dyan ang LPA08E. Tingnan natin kung medium chance pa rin ba o tataas muli ang development ng potential na bagyong ito. Number 2, ang tropical storm Nangka. Batay sa track nito kung magpapatuloy ang northwestward movement at kung paano nito maapektuhan ang monsoon flow. Ikaapat ay ang habagat. Ito ang mas immediate na concern dito sa ating bansa. Hindi lamang ang bagyo ang kailangang tingnan. Mas mahalaga kung gaano karami ang moisture ang patuloy na pumapasok dito sa may parting Luzon. Pangapat ay ang rainfall accumulation, lalo na sa bantang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil dito maaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang rainfall ngayong araw. Mga kababayan, ang pinakamahalagang mensahe natin ngayong araw, huwag nating hintayin na maging bagyo ang isang sistema bago tayo maghanda. Dahil minsan ang ulan mula sa habagat ay maaring magdulot ng mas malaking epekto kaysa sa isang malayong tropical cyclone. Ang tunay na banta ay hindi lamang ang pangalang bagyo. Ang tunay na banta ay gaano karaming ulan ang bumabagsak, gaano kabilis ito bumagsak, at gaano kabasa na ang lupa, at gaano kahanda ang ating mga komunidad. Kaya manatiling alerto at maghanda ng payong at rain gear. I-monitor ang local flood at landslide warning at higit sa lahat, huwag isugal ang buhay sa baha at malakas na panahon. At tumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy and with my song I praise Him. Mga kababayan, sa gitna ng mga pag-alala, pagbabago ng panahon at mga bagay na hindi natin kontrolado, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Kapag nanghina tayo, ang Diyos ang ating lakas. Kapag natatakot tayo, Siya ang ating kalasag. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.